Okay, strict liability. So, dapat matandaan natin itong strict liability kasi kahit na hindi tayo involved, ay tayo may direktang participation sa paggawa ng product na defective, tayo may-ari ng isang dangerous animal o yung ating alagang hayop ay nakakagat ng isang tao, for instance aso o pusa, yun ang strict liability. Pananagutan natin yun. Halimbawa na kahit nakatali yung aso mo, may dumaan, tapos nakagat ng aso mo yung taong dumaan. O strict liability. Ang liable, hindi yung aso, yung may-ari ng aso. Yun ang ibig sabihin ng strict liability. Pag may nangyari dun sa event, may na-aksidente dun sa event mo, pananagutan mo yun. Pag halimbawang isa kang ng public transport, kapag may na-aksidente sa pasahero, pananagutan mo yun. Yun ang strict liability. Sa IT tsaka sa computer science, kapag yung software na dinevelop natin nagkaroon ng maraming bugs o errors at nawala yung pera, halimbawa banking system yun, at halimbawa hindi na nakuha ng depositor yung pera nila, as software developer ng bangko, liable yung bangko, pati ikaw. So, yun ang ibig sabihin ng strict liability, no? Sa defective products, sa mga hayop. Siyempre, may mga offenses din na under strict liability, no? Rape and murder. Yun ang example ng strict liability. So, yan yung mga basic sa law na alam natin na kung ano yung application, ano yung example, pero hindi natin alam ano yung tawag. Kasi nga, lagi nating iniiwan sa abogado. Kailangan mag-abogado muna isang tao para ma-appreciate na itong mga bagay na to. Pero para sa akin pala, for FYI pala to sa mga non-lawyers o hindi attorney. Diba? FYI, importante rin pala. So, yun lang po.